Nang madurog ang Sacred Jewel at kumalat sa iba't ibang lugar sa feudal era, napunta ang isang piraso sa isang demon na matagal nang natutulog. May pumuntang dalawang babaeng demon kay Sesshomaru at balak na kuhanin ang Tensaiga. Madaling natalo ni Sesshomaru ang dalawa at umalis. Sabi ng boss ng dalawang demon na hindi ang Tensaiga ang kailangan nila kundi Tetsaiga kaya binuhay muli nito ang dalawang babaeng demon. Samantala, sina Inuyasha ay may kinakalabang Scorpion Demon. Pinagtulungan nila ito hanggang sa makarating si Kagome galing modern era. Nagulat si Kagome nang makita ang Scorpion at tanong ni Inuyasha kung nasaan ang jewel. Nakita ni Kagome na nasa buntot ito ng demon kaya ginamitan ni Inuyasha ng Wind Scar ang buntot at tinapos ni Miroko ang demon gamit ang Wind Tunnel. Nakuha nila ang jewel sa demon at nakita na ng kalabang demon ang hinahanap nila na Tetsaiga kaya inutusan na niya si Ruri at Hari. Habang kumakain sila ng tanghalian, napansin nila na mayroong malakas na sakit si Kirera dahil sa lason na natanggap nito sa Scorpion Demon. Biglang lumiwanag ang noo nito at bigla na lamang tumakbo kaya hinabol ito ni Nasango at Miroko. Sa may gubat, nakita ni Nasango at Miroko si Ruri at Hari na kasama si Kirera. Binigyan ni Ruri at Hari ng antidote si Kirera at nagpasalamat naman sa dalawa si Nasango at Miroko. Akala ni Miroko na mababait ang mga ito ngunit hinuli silang dalawa. Nilagyan nila ng Scorpion ang nasa paanan ni Sango kaya napagtanto ni Miroko na si Ruri at Hari ang nagpadala ng dambuhalang Scorpion Demon kanina. Ginamit ni Miroko ang Wind Tunnel para higupin ang mga Scorpion na nasa paanan ni Sango. Lumapit ang isa kay Miroko at ginamit ang kapangyarihan nito na duplication para makopya ang Wind Tunnel ni Miroko. Sinara na ni Miroko ang Wind Tunnel at binalak naman ng kalaban na higupin sina Miroko at Sango gamit ang kinopyang Wind Tunnel. Kumapit si Miroko sa staff niya at kinuha si Sango. May puma na sa kalaban kaya natigil ang Wind Tunnel at dahil tapos na ang pakay ni Ruri at Hari doon, umalis na sila kasama si Kirera dahil kontrolado na nila ito. Si Kaede ang puma na at nagpasalamat naman sina Miroko at Sango rito. Balak ni Miroko at Sango na sundan si Ruri at Hari at alam nila kung saan ito pupunta. Habang nasa Sacred Tree sina Inuyasha at Kagome, may mga kuyog ng mga mobs na dumating. May mga nilalabas na lason ang mga mobs at inatake ito ni Inuyasha. Biglang nagpakita ang boss ni Ruri at Hari at nagpakilala bilang Menomaru. Naglaban ang dalawa at nakakaya ni Menomaru na talunin ang Tetsaiga. Nawalan ng malay si Kagome at nasaksak ni Menomaru si Inuyasha. Nawalan ng malay si Inuyasha at balak sana ni Menomaru na kunin ang Tetsaiga ngunit hindi niya makuha. Nagalit si Menomaru at kumalma din kaya kukunin niya na lamang si Kagome. Pagkagising ni Inuyasha, hinahanap nito si Menomaru at nagulat naman si Miyoga nang marinig ang pangalan na ito. Ininform ni Miyoga na si Menomaru ay ang nag-iisang anak ni Hyuga na nakalaban ng tatay ni Inuyasha 200 years ago. Gamit ang isang fang ng tatay ni Inuyasha, napagtagumpayan nito na isil si Hyuga. Tinanong ni Inuyasha kung nasaan nakasil ang Hyuga na ito dahil sigurado si Inuyasha na naruroon si Menomaru at Kagome kaya pupuntahan niya ito at nasa Tree of Ages, Forest of No Return sila. Sa Tree of Ages, balak ni Hari na kontrolin si Kagome ngunit hindi niya magawa dahil malakas ang spiritual power ni Kagome kaysa sa kanya. Binigay ni Menomaru kay Hari ang jewel kaya nagtagumpay si Hari na mapunta ang kanyang emblem sa noo ni Kagome. Nagising na si Kagome at nung makita si Kirera na kinontrol nila, aatakihin niya sana ang mga ito ngunit nagpalabas ng mga mobs si Hari. Dumating sina Sango at Miroko at kinalaban ng mga ito sina Ruri at Hari. Muntikan nang mapana ni Kagome si Menomaru kaya nagalit si Menomaru at inatake si Kagome buti na lamang nakarating na si Inuyasha para tulungan siya. Lumabas si Ruri at Hari kasama si Kirera at nagawang tamaan ni Inuyasha si Menomaru ng Wind Scar. Gumaling ang mga sugat ni Menomaru dahil kumukuha ng demonic power si Menomaru sa tatay niya na si Hyuga na nasa tabi nito. Ginamitan muli ng Wind Scar ni Inuyasha si Menomaru ngunit natutuwa si Menomaru dahil matagal na niyang inaasam na masira ni Inuyasha ang seal sa tatay niya. Nagko-collapse na ang lugar kaya umalis na sina Inuyasha sa puno. Nagpasalamat si Menomaru kay Inuyasha at nagalit naman si Inuyasha dahil ginamit siya ni Menomaru sa plano nito.
Sinaksak ni Menomaru ang malaking bilog na naglalaman ng kapangyarihan ng tatay niya upang mas higit pa ni Menomaru na malakasan ang kapangyarihan ng tatay niya. Hindi natatakot si Inuyasha at lumapit kay Menomaru. Hiniwa niya ang orb ngunit tumalsik lamang si Inuyasha. Sinabihan ni Inuyasha si Menomaru na duwag dahil hindi lumalabas sa orb si Menomaru. Tanong ni Inuyasha kay Miyoga kung wala ba siyang naaalala kung papaano natalo ng tatay niya si Hyuga. Walang masagot si Miyoga dahil sa natamo niyang damage sa pag-atake ni Inuyasha sa orb. Pinatalsik ni Menomaru ang grupo ni Inuyasha sa isang atake. Nagpakalat ng mga mobs si Menomaru sa iba't ibang human village at nawalan ito ng mga buhay dahil kinukuha ni Menomaru ang kanilang kaluluwa kaya nano-nourish ang puno at lumalaki ang orb. Sunod na target ng mga mobs ay ang village ni Kaede at prinotektahan niya ang lahat ng tao sa pamamagitan ng paglagay ng barrier sa buong village. Dumating sina Kagome at Shippo sa village at nawalan sila ng malay. Nagtago muna sa isang kuweba sina Miruko at Sango kasama si Hachi. Balak din naman nila agad umalis at gagamitin nila si Hachi para makaakyat sa Tree of Ages. Samantala, si Inuyasha ay gustong bumalik sa Tree of Ages kahit na nanghihina at may babala ni Miyoga. Hindi na niya sinama si Miyoga at pupunta siyang mag-isa. Pagkagising ni Kagome, sumasakit ang ulo niya dahil balak siyang kontrolin ni Menomaru gamit ang nilagay na emblem ni Hari kay Kagome nung nakaraan. Inatake ni Kagome si Kaede kahit na ayaw niya itong gawin. Nakasalubong ni Inuyasha si Kagome sa tulay at lumapit ito. Yumakap si Kagome at sinaksak si Inuyasha. Pinigilan ni Inuyasha si Kagome sa pag-atake at biglang nasisira na ang tulay. Si Inuyasha lamang ang nahulog dahil nakakalutang ang katawan ni Kagome. Nakaligtas si Inuyasha at tumakbo dahil hinahabol siya ni Kagome. Naabutan ni Kagome si Inuyasha at pinatalsik sa Sacred Tree. Papanain na ni Kagome si Inuyasha at nakarating na sa Tree of Ages sina Miruko at Sango kaya na-distract si Menomaru. Pinapaalis ni Kagome si Inuyasha habang distracted ngunit sabi ni Inuyasha na hindi siya aalis. Gumamit si Miruko ng wind tunnel ngunit gumamit naman si Ruri ng wind tunnel sa kabila. Nilipat ni Miruko ang wind tunnel niya at nag-one-on-one sila ni Ruri. Aatakihin sana ni Sango si Ruri ngunit pinigilan siya ni Hari at Kirara. Narinig na muli ni Kagome ang sipol ni Menomaru kaya na-control na ulit ito at balak na panain si Inuyasha. Natamaan si Inuyasha kaya nangyari ulit ang nangyari sa kanya katulad ng kay Kikyo. Nawala na rin ang mga mobs at wala na rin sa noon ni Kagome ang emblem at ang jewel. Humingi ng tawad si Kagome kay Inuyasha at dumating si Kikyo para paalisin si Kagome sa feudal era at pabalikin sa tunay niyang mundo kasama ang isang piraso ng jewel. Ayaw ni Kagome na iwan si Inuyasha ngunit nagalit si Kikyo at sinabing siya ang nanakit kay Inuyasha. Binalalaan ni Kikyo si Kagome na kung hindi siya babalik, magkakaroon ng walang katapusang winter sa modern era dahil sa Tree of Ages na ginagamit ni Menomaru. Samantala sa modern era, lumalamig na doon at nasisira na ang mga bunga ng Sacred Tree. Sa may well, sabi pa ni Kikyo kay Kagome na dahil sa Tree of Ages, namumunga ng halaman sa well at kapag napuno ito ng halaman, hindi na makakabalik pa sa modern era si Kagome kaya pinapabalik na ni Kikyo ito bago mangyari yon. Nagdadalawang isip si Kagome ngunit pilit na pinapaalis na siya ni Kikyo kaya nakabalik na si Kagome sa modern era. Pagkabalik, tama ang sinabi ni Kikyo na nagwi-winter na roon at nagdadasal ang lolo ni Kagome na tumigil na ang pagbagsak ng snow dahil ang Sacred Tree ay nasisira na. Nang makita ang Sacred Tree, nalulungkot si Kagome dahil hindi na niya muling makikita pa si Inuyasha. Sumugod si Ruri at balak na kunin ang puso ni Miruko ngunit umatras si Miruko. Umatake si Kirara kay Sango at pilit na ginigising ni Sango si Kirara. Samantala, nakita ni Kaede na naharangan na ng puno ang well at si Inuyasha ay nakahandusay sa Sacred Tree. Nagsabayan ulit si Ruri at Miruko ng kanilang mga wind tunnel. Naglow ang Sacred Jewel na dala ni Kagome at napagtanto ni Kagome na konektado pa siya sa feudal era. Sinugatan ni Ruri ang kamay niya para lumaki ang wind tunnel nito para mas malakas ang pressure niya kaysa kay Miruko ngunit ang resulta ay si Ruri ang mismong nahigop ng sarili niyang wind tunnel. Balak na tapusin ni Kirara si Sango at tinanggap ni Sango ng buong buo ang atake ni Kirara. Inuumpog ni Kirara ang ulo niya sa puno para mawala ang emblem ni Hari at mawala ang kontrol ni Hari sa kanya.
Inatake ni Hari sina Kirara at Sango ngunit umiwas si Kirara sa mga atake nito. Sinugod ng dalawa si Hari at nagtagumpay si Sango na mahati si Hari gamit ang Hiraikutsu. May laban pa sana si Hari ngunit kinuha na ni Menomaru ang kaluluwa nito. Pinuntahan na ni Sango si Miroko ngunit nanghihina na si Miroko dahil nagamit niya ng todo ang wind tunnel. Nanghihina rin si Kikyo dahil kinukuha rin ni Menomaru ang mga patay na kaluluwa sa katawan niya. Lumapit si Kagome sa Sacred Tree at nararamdaman niya si Inuyasha doon. Nagkausap ang dalawa kahit na nasa magkaibang era at nagkakamustahan. Natatakot si Kagome na bumalik dahil nasaktan niya si Inuyasha. Niyakap siya ni Inuyasha at sinabing kailangan niya si Kagome. Gumaan ang loob ni Kagome nang marinig ito at dali-daling pumunta sa well. Ngunit may mga ugat kaya bumalik siya sa Sacred Tree at sinabi na hindi siya makakabalik. Sagot ni Inuyasha na huwag siyang sumuko at gamitin ang Sacred Arrow. Napaisip si Kagome dahil wala namang Sacred Arrow doon at may naisip siya. Kumuha siya ng arrow sa lolo niya at itinusok ang Sacred Tree kaya nagkaroon ito ng talim. Bumalik sa well si Kagome at sinira ang mga ugat kaya nagtagumpay siyang makabalik sa feudal era kaya balak na nilang pumunta sa Tree of Ages. Nasira na ang orb at nakompleto na ni Menomaru ang form niya. Inatake ito ni Inuyasha ngunit binugahan lamang siya ng miyasma ni Menomaru at tumalsik. May pinalabas na mga demon si Menomaru at ininform ni Miyoga na para manalo sila ay kailangan pagsamahin ang kapangyarihan ng Tetsaiga pati na ang arrow ni Kagome. Nilabanan ni Inuyasha ang mga demons at dumating sina Miroko at Sango para tumulong. Pinaubayan na ni Kagome at Inuyasha ang mga demons at sila na ang bahala kay Menomaru. Inutos ni Inuyasha na panain ang katawan ni Menomaru at ginawa naman ito ni Kagome kaya sabay na ginamit ni Inuyasha ang wind scar. Nasira ni Inuyasha ang bahagi ng pakpak ni Menomaru. Nagalit si Menomaru at gumamit ng laser buti na lamang nakaiwas silang lahat. Tatargetin ni Kagome ang noo ni Menomaru at pinana niya ito ngunit sumala si Kagome at ang kapalit ay nasira ni Kagome ang isang pakpak nito. Lalong nagalit si Menomaru at pinatalsik si Kagome gamit ang laser. Niligtas si Kagome ni Sango at dinala ulit siya sa tabi ni Inuyasha. Sinubukan muli ni Kagome na panain ang noo ni Menomaru at sabay na gumamit ng backlash wave si Inuyasha kaya nasira ang emblem sa noo ni Menomaru at nadurog ang katawan nito sa backlash wave. Umalis na sina Inuyasha sa Tree of Ages dahil nagko-collapse na ito at dito na nagtatapos ang unang movie ng Inuyasha.